Proyekto Helmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ramil, Tubong Bohol. Bali itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento namin patungkol sa isang angkan ng mga aswang sa lugar namin. Mula sa mga lolo at lola ko hanggang sa makarating sa henerasyon ko. Bagamat angkan, ifo-focus ko po ang kwento sa isa sa mga miyembro ng angkan na ito. Natawagin na lamang natin sa pangalang Aning Lupe. Nang maabutan ko si Aning Lupe sa kabataan ko, isa na ito sa pinakamatanda sa baryo namin. 80 anyos na ito noong mga panahon na ito. Bagamat sinasabing aswang nga ang matanda ay hindi mo na ito makakatakutan pa sa kadahilan ng kahit naglalakad, nakakatayo at malakas pa ang pakiramdam at memorya. Para bang konting ihip mo lang sa kanya, matutumba na siya. Kapag gabi ay nakakatuwaan din si Aning Lupe dahil makikita mo itong magdamagang nakikitagay pa sa mga manginginom nun. Pag nadadatnan nila itong gumagala at naglalakad ay niyayaya nila ito. Kagaya na lamang ng isang gabi, naalala ko pa nang minsang sumama ako kay tatay na mag-inuman kila Ninong. Ang tindahan kasi nila Ninong ay malapit sa bukana ng ilog. Andun pa ang kalaro ko na anak din ni Ninong nun. Nagpaalam naman si tatay kay nanay na isasama nga ako at nang makapaglaro. 7:00 nun, andun kami sa Pangpang. Pinakamataas na po ito na bahagi ng Pangpang na parang bangin na at may bakod kasi malapit po doon yung bahay nila Ninong. May nakita kaming matanda noon na nakaupo habang naglalakad. Medyo hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, Sir Sal, pero alam niyo yung nakasquat na upo siya pero humahakbang. Tuloy-tuloy niyang ginagawa yun hanggang sa ilog, sa tubig, patawid sa ilog na yon at pagkarating niya doon sa kabilang Pangpang, kung nasaan kami ay ganun pa rin yung ginagawa niya. Natakot kami ng kababata ko at syempre, agad kaming tumakbo papunta kila tatay sa tindahan na nagiinuman. Pagkarating namin doon, etong kalaro ko ay nagsumbong sa kanyang tatay na parang inaatake daw ng pagiging aswang si Aning Lupe. Agad kaming sinabihan na huwag maingay at maya-maya pa nga, andyan na si Aning Lupe. At ang nakapagtataka, Sir Seth, hindi siya doon umakyat sa Pangpang gaya ng huli naming kita sa kanya. Doon siya lumabas sa may kawayanan. Ang isa pa kasing talagang mapapatanong ka ay kung bakit at kung ano ang ginagawa niya sa kabilang Pangpang nun. Gawa ng kasing lugar lang din namin naman yung bahay nila. Malapit-lapit pa nga. Aning Lupe, tama ng pangaaswang. Halika, tumagi po muna kayo. Sabi pa ni Ninong. Tumawa naman ang matanda at ang sabi nito, Nako, retired na ako dyan. Wala na akong panlasa sa hilaw na karne. Gulay-gulay na lang. Malapit ko naman na ipasa ito. Sabay tawanan nun. Hindi mo alam kung sinasakyan lamang ni Aning Lupe ang pagbibiruan pero syempre, matatakot ka pa rin, di ba? Ikaw ba naman, ginawa ng panakot sa iyo si Inang Lupe noong bata ka pa? Sino ba namang bata ang gustong malapitan siya sa weirdo niya ring galawan, di ba? Nung palalim na yung gabi, nauna nang nagpaalam ang Aning Lupe. Pumasok ulit ito sa may kawayanan. Pailing-iling na lamang sila tatay at ginawang biro na nagre-retiro din pala mga aswang. Sabay utos naman ni Ninong na itabi ang basong pinagtunggaan ng matanda. Ayon pa sa aking ama,
Matagal na rin naman daw talaga na tahimik na si Aling Lupe. At kung may makikita ka mang kababalagan sa kanya, ay kapag minsang makikita mo siyang gumagalaw ng kakaiba. Katulad na lamang noong nakaraang araw na dumaan ang tiyuhin ni Ninong sa bahay nito. Nakita niya umano ang matanda na nakatayo sa bubungan ng bahay nito, nakatitig sa kanya, at nang sabihan niya kung ano ang ginagawa doon, bigla umano itong pahiga na nagpatihulog sa bubong na siya namang ikinasigaw ng nakakita. Lumagabog pa nga umano ang binagsakan noon. At nang lumabas ang bunsong anak at sabihan si Aling Lupe na kung ano-ano naman ang pinaggagawa niya, natawa lamang ang matanda tapos ay tumayo na parang walang nangyari noon. Ay naman kina lolo at tatay, nang bata-bata pa si Aling Lupe, madalas itong saktan ng yumao niyang asawa. Madaling araw pa lamang maririnig mong nabubulabog na sila lolo noong mumunti pa lamang ang nakatira sa barangay namin. Hindi dahil sa gusto lamang manakit ng mister nito, kundi dahil sa pang-aaswang nito ni Aling Lupe. Isang halimbawa na ay ang nangyari umano noong dekada 80. Itong yumaong asawa ni Aling Lupe ay kabarkadang barkada din naman nila lolo. Isang gabi, habang nagiinuman ng nagkakabarkada, merong binata silang kabarangay ang humahangos na tumatakbo sa grupo nila lolo noon at asawa ni Lupe na tawagin na lamang natin sa pangalang Tabo. "Manong Tabo, si Manang Lupe po, nahuli sa kabilang barangay," ani ng binata. Napailing na lamang ang asawa nito at tinanong kung nasaan na ito. Nakatakas daw. Ayon dun sa kwento, gawa ng ang kabilang barangay noon ay merong malapit na tawiran papunta sa bukana ng bayan kung nasaan ang mga makalumang paanakan o laing inon. Hindi naman alintana dito kay Manong Tabo ang pagwawala-wala ng misis sa kalaliman ng gabi kapag inaatake ito ng pagiging aswang. Pero palagi niya itong pinagsasabihan na huwag nang manggambala ng taga-ibang barangay o kung ano pa, dahil baka mamaya patayin siya. Pero ito nga Sir Seth, ilang araw nang pabalik-balik si Aling Lupe nang hindi alam ni Manong Tabo sa lugar na yon. Nung hapong nahuli si Aling Lupe, ang pagkakaalam ni Manong Tabo noon ay nasa bahay nila ito. Dahil nung umalis siya para makipag-inuman ay nakapagpaalam pa ito sa asawa niya. 3 umano sa buntis noon ang humihilab na ang sikmura sa laing ina yon, at tila ba manganganak na doon sa lugar. Ngayon, takang-taka naman ang mga bantay ng layin-in sa kadahilan ng kahit na merong bakod bago ka makapasok sa paanakang yon, ay may pasilip-silip na aso sa bintana. As in, yung taas na mga paa nito ay nakasalampak sa pader at nginungud-ngud yung ulo sa may bintana na para bang hinahawi nito yung pantakip noon o pangtabon doon. Ilang beses na rin itong sinisita at kapag nilalabasan ng mga taga roon ay bigla na lamang itong mawawala. May paliwanag ko lamang Sir Seth na hindi katulad ngayon. Ang mga laing inoon ay gawa sa kugon at swerte na lamang kapag may mga matitibay na kahoy na haligi. Maya-maya pa, sumigaw ng malakas ang isa sa mga manganganak na buntis. Ang buong akala ng mga nagbabantay ay lalabas na ang bata pero nang datnan nila ito sa higaan niya, nakaharap ito sa may bubungan. At ang bubungan na gawa sa kugon ay butas na butas na. Meron dong babaeng nakapasok na ang ulo at kabilang balikat at braso na pilit pumapasok at inaabot ang tiyan ng babaeng yon. At ang babaeng nasa taas ng bubungan, walang iba kundi si Aling Lupe. Bantog
Sino bang hindi makakakilala sa kanya? Sumakto namang kamalas-malasan na may paparating pang mga nganak noon at kitang-kita nila ang nakadapang matanda sa may bubungan. Hinatak ito sa paa ng kalalakihan at kinaladkad umano palabas ng paanakan at ibinalandra sa kalsada kung saan mabilisang dumagsa ang mga tao. Hinatak nila ito palayo doon sa may tawiran hanggang sa makarating sa kabilang barangay. Nagmakaawa si Aning Lupe na paalisin na siya at doon na nga siya nakita ng mga binatang taga sa amin. Saglitan lamang umano yon dahil nang mabitawan at nakatayo ang matanda, bigla na lamang itong tumalon. Gumapang. Padilim na nun. Hinabol pa ng mga taga roon pero daig pa nito ang alupihan na mabilis na lumusot-lusot sa kakahuyan hanggang sa mawala. Wala na umanong imik si Manong Tabo noon. Nagpasalamat na lamang ito sa binata. Tinanong pa nila lolo kung hindi niya hahanapin ang asawa pero umiling lamang ito na para bang alam na niya ang susunod na mangyayari. Makalipas pang isang oras, may mga taga-kabilang barangay na sumugod na sa bahay nila Aning Lupe. Pero napigilan naman sila ng mga alagad ng barangay namin. Pati na ang kapitan gawa ng wala naman talagang makapagsasabi kung aswang nga ba talaga ito. At saka isa pa, wala silang nadatnan na Aning Lupe doon. Hanggang sa sumapit ng gabi, nagsialisan na mga ito. Si Manong Tabo naman, nandun pa rin, nakikipag-inuman. Natapos ang inuman nila at nung magmamadaling araw na nga, narinig nila tatay ang sigaw ni Aning Lupe at nang silipin nila ito, kita nilang itinatali ito ni Manong Tabo habang hinahataw ng hinahataw nun. Hinihila niya ito pauwi sa bahay nila. May kalakasan si Aning Lupe at ayon pa kila tatay ay kapag gusto nitong makalayo sa hataw ng kanyang asawa, tumatalon ito ng napakataas at ilang segundong nakalutang sa hangin bago bumalik ang mga paa nito sa lupa. Sa tuwing hinahataw naman ito ng asawa niyang hindi din naman kalakasan ay dadapa at maglulupa sa ito sa lupa habang umiiyak na parang bata. Madalas umano yon at nakasanayan na rin nila hanggang sa hindi na naulit at umanaw na nga itong si Manong Tabo.